Malawak yung salitang Teopanyay, pero yung glorified specific yan. Magbabago ang katawan mo. Ang katawan mo ay magiging immortal. Immortal. Ang katawan mo magiging katulad ng katawan ni Kristo. Yung pag nabuhay mula sa patay, merong ilang Christian na nabubuhay ngayon, hindi makakaranas ng kamatayan. Magbabago ang katawan. Dumaan ka sa kamatayan, hindi mo lang nakita, di mo lang naranasan yung pait. Merong patay na mabubuhay, muli magiging katulad ni Kristo. Yan ay tinatawag na theophany. Sa spiritual, marami tayong nilaktawan. Sa academic, di tayo naglalaktaw. Sa physical, di tayo naglalaktaw. Bakuna, kalusugan, trabaho, ang masaklap, marami tayong laktaw. Sa spiritual, kung paano nahulog si Adan, maraming kahinaan yung tao. Dito sa spiritual offensive, marami tayong nilaktawan. Humahabol na lang tayo tulad ni Adan. Dapat bago nag-asawa lahat, naandyan na yung training, graduate na. Pero ang sabi ko nga, yung salitang theophany, hindi lang yung glorified body, yung manifestation ng Diyos, yung pagsunod mo sa pinapagawa ng Diyos, theophany yan. Pero yung nabago yung buhay mo, ginanap mo, yung pamilya mo na-train, theophany yan. Marami sigurong blessings na miss natin, maraming pagkakataon na sana nagawa natin, hindi natin nagawa. Sa spiritual, marami tayong nilaktawan. Sa academic, di tayo naglalaktaw. Sa physical, di tayo naglalaktaw. Bakuna, kalusugan, trabaho, ang masaklap, marami tayong laktaw. Sa spiritual, kung paano nahulog si Adan, maraming kahinaan yung tao. Dito sa spiritual offensive, marami tayong nilaktawan. Humahabol na lang tayo tulad ni Adan. Dumaan ka sa gurong blessings na miss natin. Maraming pagkakataon na sana nagawa natin, hindi natin nagawa. Sa spiritual, marami tayong nilaktawan. Sa academic, di tayo naglalaktaw. Sa physical, di tayo naglalaktaw. Ang una, kalusugan, trabaho, ang masaklap, marami tayong laktaw. Sa spiritual, kung paano nahulog si Adan, maraming kahinaan yung tao. Dito sa spiritual offensive, marami tayong nilaktawan. Humahabol na lang tayo tulad ni Adan. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na to na kami po ay nagkakatipon ngayon online sa aming Sabado Tanungan. Na mga kapatiran po, Lord, ay makagawa ng kanilang mga tanong base po dun sa aming topic ngayon na nilagpasan ng theophany. Magkaroon po kami ng kauhawan, Lord, sa pag-alam ng kasagutan, Panginoon. At malaking contribution, Lord, kung ang mga kapatiran po ay magkakaroon ng tanong sa topic na ito. Salamat, Lord, sa mga pag-iingat na ginagawa mo po sa amin, sa lahat ng pagsuporta, Lord, sa mga pangangailangan namin sa araw-araw. At ingatan mo rin po yung mga ministro po, yung mga elders, Lord, na nagtuturo po sa aming church. At lalo na po kay Brother F, na dedicated po siya dito sa gawain online. Hindi lang po tuwing Sabado, kundi pati po yung sa broadcast namin tuwing Sunday para po sa international, Lord, na posible po or potential na ma-convert po sa mensahe. At Lord, humingi po kami ng tawad sa mga pagkukulang namin, sa lahat ng mga pagrereklamo namin, Panginoon, sa pagtupad sa mga salita mo, sa inuutos mo sa amin, lalo na po sa pamilya at sa aming mga anak, Panginoon. Lahat ng ito, Lord, ay itinataas ko sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
Anong pinagkaiba ng theophany body sa glorified body? Malawak yung salitang theophany. Pero yung glorified specific yan. Magbabago ang katawan mo. Ang katawan mo, magiging immortal. Ang katawan mo, magiging katulad ng katawan ni Kristo. Nung pag nabuhay mula sa patay, hindi yung katawan na pinanganak siya. Yung katawan na nabuhay siya mula sa patay. So, merong tinalakay natin last week. Yung tipo ni Enoch na hindi namatay. Pero hindi naman umakyat direkta langit yan. Pumasok lang sa 5th dimension. Walang mauna kay Kristo . So, hindi pwede mauna si Enoch kay Kristo sa langit. So, nawala si Enoch, pumasok lang ang katawan sa 5th dimension. Considered parang patay na yan. Pero hindi niya naranasan yung pait ng kamatayan o yung pagtanda ng kamatayan. So, merong ilang Christian na nabubuhay ngayon, hindi makakaranas ng kamatayan, magbabago ang katawan. Pero definition ng Biblia, dumaan ka sa kamatayan. Hindi mo lang nakita. Hindi mo lang naranasan yung pait, yung tibo. Pero dumaan literally. So, merong patay na mabubuhay muli, magiging katulad katawan ni Kristo. Yan ay tinatawag na theophany. Pero hindi lang limitadong theophany dyan. So, ang glorified body, yan. Pero ang theophany body, malawak pa yan. Meron pang ibang application ng theophany. Ano ibig sabihin ng bypass? Kanina, hindi pa tayo nagre-record. Nilagpasan, nilampasan, na mismo ang pagkakataon. Madalas kong i-drive sa hukom class, diba? Huwag nyo i-miss yung pagkakataon. Si Teo, ilang taon nang walang repeat bulong, repeat basa na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, Ewan ko ngayon kung may gumagawa ng ganyan sa kanya. Kaya yung hindi mo alam, hindi mo lang napapansin. Yung gagaling sana siya, hindi na gumaling. Yung ADHD niya, mababa sana, kaso hindi sobrang baba. So, yung hindi mo naluto ng gusto yung anak mo, nilampasan mo yung pagkakataon. Meron pang habol. So, kailangan makipagtawagan ka na pag libre ka sa reckoning. Huwag mo gayahin yung iba, hindi tumatawag. Okay. Pwede rin magpa-network ka. Tulad tinuro ko Remy, network mo na lang siya kay Ed muna. Si Ed yung taga-tawag niya, taga-report niya. Pero araw-araw make sure niya mayroon yun. Parang pagkain, paligo, sipilyo, academics yun. Bantayan nyo lang yun. So, bypass is lumampas. Mag-isip pa kayong Tagalog word dyan. Nalusutan. Masarili natin kasalanan yan. Nalusutan. Nilagpasan. Yung pagkakataon. Ano sabi mo? Iniwasan? So, sinadya yan, kasalanan natin yan. Yung nga nagtuturo niyan, gusto ba si Adan may kasalanan, no? Si Kristo walang kasalanan. Ano? Antay mo? Hello? Hindi natanggap. Parang kay Adan, hindi Hope niya deferred nakuha may get the heart sick. yung image and likeness of God, hindi niya talaga nakuha kasi hindi niya natanggap kasi hindi siya nakapasa. Pero later on, research nila sa end time. Ano no? Pero later on, hahabol ibig sabihin. Kailangan umabol tayo. No? Kasi sabi niya sa 1 Timothy chapter 2, di ba? By faith, panganganak. So, kailangan niyang daanan kailangan daanan natin yung sex birth, di ba? Pero, hindi kaligtasan na. Di ba, sabi ni Adan nung sabi ng Diyos, baka iunat niya yung kamay niya, kumain bigla. So parang ayaw ng Diyos na parang easy mo lang makukuha yung theophany mo. So hindi siya easy na parang ganun lang kabilis, hindi na kailangan ng ganto, ganyan, wala nang training, wala nang sapilitan. Oy, sapilitan yung ginawa kay Adan, Kasi kung hindi, di ba, si Sepura, tinulian niya yung anak niya.
Sa pilitan yun. Sapilitan. Sa pilitan ng Diyos, hindi papatayin. Hindi ginawa, patayin yung anak niya. Hindi anak ang papatayin, si Moses ang papatayin. Si Moises pala yung tatay. Moses ang papatayin, hindi yung bata. So, leverage yan, no? Panakot yan. So, yung tumutulong ng mga financial sa trabaho at iba pa. Anong kinalaman yan sa atin sa Hukom Ministry na yung anak natin ay pinipilit natin gawin to, gawin yan, gawin to? Yung ginawa nila sa panahon na yun. Sa spiritual, marami tayong nilaktawan. Sa academic, hindi tayo naglalaktaw. Sa physical, hindi tayo naglalaktaw. Bakuna, kalusugan, trabaho, academic. Ang masaklap, marami tayong laktaw sa spiritual. Kung paano nahulog si Adan, maraming kahinaan yung tao. Dito sa spiritual, sa offensive, marami tayong nilaktawan. Humahabol na lang tayo katulad ni Adan eh. So, unnecessary na ang hirap natin. May bagong nag-asawa tapos wala pa rin. Dapat bago pa nakapag-asawa, lahat nandyan na. Nandyan na yung training, graduate na, marunong na. Hindi. Kailangan pang ampunin yung mag-asawa. Walang umaampun eh. Kaya sabi nung isa, madya walang galang pananalita niya. Hindi niya sinasadya yan. Puro ang usapan sa kapwa young people, mga salitang kalye. Hindi mo siya masisisi, yan ang alam niya. Wala ka pa kasing umaampon. Kaya kailangan, kahit may asawa na yung anak, kailangan, imanuga mo, kailangan ampunin mo eh. Kung hindi yan graduate, puro utang, no? Hindi yan graduate dito. Habang may respeto, ampunin nyo na, habang masunurin. Ba ang Teophany ay pagpapakita ng Diyos? Sa Old Testament, nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng bushfire. Sa New Testament, sa anong paraan magpapakita ulit ng Diyos? Glorified body ni Kristo o spirit pa rin? Yung glorified body ni Kristo, isa yan. Pero sabi ko nga, yung salitang theophany, hindi lang yan glorified body. Yung manifestation ng Diyos, alam mo ba itong hukom ministry natin, theophany to? Yung pagsunod mo sa pinapagawa ng Diyos, theophany yan. Speaking in tongues na galing sa Diyos, theophany yan, pero supernatural yan. Pero yung nagbagong buhay mo, yung ginanap mo, yung pamilya mo na train, theophany yan. Nasa letter C na tayo. Pag sinabing nilaktawan, bypassing, magandang term na yung nilaktawan, yan nila yung term natin. Nilaktawan ang theophany. Nilaktawan natin yung pagsunod. Marami tayong nalaktawan. Inuunawa na lang ng Diyos yung Dark Ages, yung mga denominasyon. Pero ngayon, pag dumating na yung mas maliwanag, may utang ka na sa Diyos na kailangan lumakad sa dagdag na liwanag. Pag sinadya mo, wag lakaran yan. Yan ay laktaw. Dito sa hukom, marami tayong laktaw, di ba? Pwede naman patunayin ang kalooban ng Diyos. Pero sinunod natin laman natin. Ayoko. Daming dahilan. Mga nanay. Daming dahilan. Tatay, meron din. So, yung mga laktaw na yan, may mga blessing kayong dapat matanggap. Hindi natanggap. Meron kayong theophany dapat o makita ng tao sa inyo yung Diyos. Makita ng tao sa inyo si Kristo. Makita ng tao sa inyo ang Diyos. Hindi masyadong nakita. Baka naungusan pa tayong denomination, mas nakita sa kanila. So yung leksyon ng laktaw, kuning ang application sa letter sheet sa atin ngayon, paano natin, ano yung panggising sa atin, yung hidden revelation na to. So yung nangyari noon, kumbaga palang basics yung nangyari, no? Mechanics. Yung tinuro na ni Barbanab, tinuro ng ibang end time, yung denomination, siguro madalang ituro yan. Yan, kailangan ko tanungin ang research ninyo.
Na-research nyo ba? Si iba pa at lahat kayo. Na may terminology bypassing the theophany ang mga scholars ng denomination. Meron ba? Yung hindi nila binanggit si Barbanam, ah. Kasi pag AI, babanggit si Barbanam. Tinuturo nila mga Branhamite. Meron. So, yun. Yan ang gusto ko sana may share. So, pag tumalon tayo sa application, okay lang. Ang importante, involve kayo lahat. So, maganda magsalita. Yung out of the abundance of your heart. Parang Sunday night ba? Makipag interact kayo sa topic. Magtanong kayo kung wala kayo alam. Tingnan nyo yung outline. Dito, Adam, hope deferred. Anong verse yan? Binondo pa, nakita ko na yung verse na yan eh. I'm sure naturo ko sa inyo yan dati. Pero more than 20 years na yan. Proverbs 13:12. Hope deferred maketh the heart sick, but when the desire cometh, it is a day of life. Desire cometh, theophany. Hope deferred, laktaw. Bypass. Hindi nagawa. Ibig sabihin deferred, Yung deferred, yung Tagalog yan pwede. Lumilipas. Parang nagluluwat. Yun ang ibig sabihin yan. Sabi dito, Ay, naluwat. Malalim yan. Naluwat. nagluluwat. Ibig sabihin, parang lumilipas. Hindi lumilipas. Ang naluluwat na mismo. Sa bagay, meron din meaning naluluwat, nawawala. Hindi na magtatagal. Parang hindi na magtatagal. Parang gano'n. Hindi nagtatagal. So, mamimiss mo nga. Sa 11, ang kayamanang tinangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa. Ngunit siyang nagpipisa ng paggawa ay mararagdagan. Ang pag-asa, verse 12, na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso. Ngunit pagka ang nasa ay dumating, ay punong kahoy ng buhay. Din to, Brother Francis, dun sa parang hindi mo kailangang pilitin. Antay mong magnasa, parang ganun yung antayin ba natin? Detractor yan. Yung term na ganito. Kahit anong gawin mo dyan, pagka may binhi yan, kahit ma-wordly yan, okay lang yan. Babalik pa rin yan sa Panginoon kahit anong gawin mo kasi may binhi yan eh. Ganun. False doctrine, nagpapatraditionalize. Bakit false doctrine? Inutos ng Bible, mag-assert authority training ka. Bakit ka gagawa ng doktrina para hindi mo tuparin yung obligasyon mo sa pamilya? So, obligasyon natin mag-assert. Kahit hindi sila naniniwala dyan. O bilang magulang, tignan mo sa Hudyo, pinapatay yung mga anak na hindi sumunod. Di ba? So ngayon, punta tayo sa katwiran nila. Hintayin mo na magka-desire siya. O pinabaya mo mabarkada. Merong kakaunti na mula sa lusak ng kasalanan, naging bereyan, o hindi naman bereyan, kung gamitin term na yan, naging deboto, like si Joseph Branham, si Billy Paul, na wordly rin yan eh. Pero nagkusa na lang. Malakas ang impluensya kung may pagkakita. Kasi may collection ng pera yun. Pero ito, may mga... Ito yung pinapatotoo ng mga denominasyon ng Protestante, Pentecostal. Parang walang PTA dyan eh. Madalang ang PTA dyan. Parang direkta silang tinawag ng Diyos. Yan ay loto. Halimbawa, si Jerry Cusa, siya tumulong sa pabasa. Ginawa nga ng Diyos yan. Pero lahat ba ng tao ganyan? Kawawa naman yung anak mo kung nakasalalay sa loto. Di ba? Kasi yung loto, tsamba. Hindi lahat ng tao ganyan. Kailangan mo ilapat yung assert authority. Kailangan mo ilapat ang assert authority. Parang di mo mahal ang anak mo eh. Diyos nang bahala dyan. Kung sinalo ka ng Diyos dati, nung di pa to alam, huwag ka tamad na ngayon sasaluin pa to, tinuturuan ka na nga anong gagawin mo. O yan ang mali. Diyos naman ang bahala dyan. Ano ba yung takbo na sanlibutan? Palakihin mo siya, damitan mo siya, pag-aralin mo siya, patrabahuin mo siya para kumita siya.
then wala ka ng obligasyon sa kanya. So meron tayong kapatiran, ang obligasyon lang, palaki ng anak, pag-graduate, para kumita, tapos na yung obligasyon ko sa inyo ha. Mali. Yung tatay na yan, hindi ko lang babangit yung pangalan ha. Nahulog yung mga anak Yung napangasawa, mga ayaw niya Yung training, kayang-kaya niya mag-train, hinahabol din ni Marjorie yung training nun. Kaso, siyempre, hindi organisado ang oras. Wala na. Nakatulong ng kaunti, nakalong pabasa konti. Kaso, sa bagay, meron kasing ibang ministro nag-recruit. Parang isipan niya magsarado sa hukom. Pero ibig sabihin, ang obligasyon natin hindi lang pagkain o damit o bubong. Ang obligasyon natin sa anak natin spiritual, unang-una sa lahat spiritual. Kaya nga mayroon tayong graduate muna sa Abrahanda Bakit? Bago ka manligaw, alam mo na yung responsibilidad. Alam mo na. Hindi yung saka mo na lang alamin o mag-wordly-wordly muna. So yung turo ng ibang church, sabihin natin ibang end time, na huwag ka na mag-assert authority, pabayaan mo na yung anak mo. Nag-assert din sila, kala mo? Yung mga nagsasabi niyan. O sabihin, wala silang konting impluensya o pamimilit para umaten. Pero nga sa kanila, nagtagumpay, naging manggagawa Wala silang kahit konti. Sige anak, laro ka lang sa bahay, pa-attend kami church. O laban sa mensahe ni Barbanam, bring your child to church. Not send your child to church. Kung ayaw ng anak, hindi mo pipilitin. Napakamaling doktrina. Ngayon, sa topic natin, laktaw. Yan, malaking laktaw. Sister Remy, malaking laktaw yan. Parang hindi mo siya pinakain. Parang chichirya ka lang ng chichirya. Hindi mo na in-academic, laro ka lang ng laro. Parang ganun. Yan ang equivalent nun. Kung nakakatakot yung sinabi ko, isipin mo ganun nangyari nung ayoko mag-assert, ayoko mamalo. Kasi anak ko yan. Yung hindi ko anak, doon ako mag-assert. Doon ako mag-hipit. Hindi mo nakita. Kung nakikita mo lang impyerno, mag-assert ka. Kasi ang impyerno, mas matindi pa yan. Kaysa yung anak mo walang trabaho. Walang hanap buhay, walang kinikita. Ay, kailangan i-assert ko yung school kay Allen para, ang obligation namin makagraduate siya, may hanap buhay. So, ang obligation natin, hindi siya may impyerno. Kung mahal na mahal mo siya. Pero kumbaga, relationship na natin to sa Diyos, kasalanan na natin sa Diyos. Sarado tayo sa salita niya. Kung nalaktawan mo yung pinakamahalaga, pero hindi mo nalaktawan yung panlupa. Panlupa, sandali lang yan Yung impyerno, mas matagal yan. Bakit na impyerno? Nakakain ng basura. Diba? Yun lang na-abort ng baby pa, yan ang walang masyadong basurang nakain. Pero yung napabayaan mo kumain, akala mo pagmamahal yan. Kung sabay, sa mata ng Diyos, salita na rin ng Proverbs, hindi mo mahal ang anak mo kung ayaw mo siyang paluin. Ano yung nasa liksik niya sa Google, hindi lang Google, turo ng denomination ng scholars, hindi turo ni Barbanab tungkol sa bypassing the theophany. Nalaktawan ng pagka-theophany. Sige, basahin ko dito, Brother Francis, yung bypass. So yung sabi nung scholar, sabi dito, how the concept is used in the theology. So, ibig sabihin, technically, hindi si Brother Branham yung nagsimula. Hindi si Branham. Lumalabas pagka-berean ni Branham. Hindi lang alam ng ibang end time. Namumulo talaga si Branham. Berean talaga siya. Hindi siya direkta sa sarili. Sabi dito, bypass theophany in theological context. So the phrase might be used to describe using a spiritual concept to bypass or avoid dealing with true feelings, a concept known as spiritual bypassing. So this can be a way of not confronting the true emotion and spiritual reality of
a situation. It might also be a misinterpretation of the biblical narrative of Jesus passing by the disciples on the sea. Yun lang muna. Carmena, alungkatin mo na yung dating pinost mo. Nilagay mo sa comment, di ba? Yan na nga yun. Yan yung ibig sabihin, the Marami disciples yun. missed Christ. Tulad yun, no? The disciples missed Christ. Yung sabihin, na-miss mo yung mensahe niya. Na-miss mo yung ibig niya sabihin. Na-miss ng Meron naman talaga yan disciple. sa Bible. Na-miss ng disciple. Halimbawa, ito, sabi niya, basahin si Sir. In the biblical story of Jesus walking on the water, his initial intention to pass by his disciple was a moment of epiphany for them as he was walking on the water and they thought he was a ghost. His appearance was like a theophany, echoing other Old Testament stories where God's presence was made known in a dramatic way. Malalim to ah. Application agad tayo. Kasi kung di natin sinabi application, mamimiss mo to. Sa paliwanag niyan ng scholar, the mismo, kunwari hindi nakilala ng mga disipulo si Kristo, na siya mismo yun, akala nila multo, di ba? Sabi na Dave Sinaghost. Parang tayo, andyan na mismo pa. Hindi mo pa na-recognize. Parang si John the Baptist. They did not recognize him. Meron din yata mensahe si Barbaran na ganyan. They did not recognize him. Maraming nakamiss na si Messiah. Maraming nakamiss dun sa Elijah na forerunner. Ano yung application na maganda? Ito maganda, mag-self-evaluation kayo. Marami ba kayong na-miss? Ay, sayang. Yan yung panghinayang, stage 3, no? Panghinayang. Ay, sayang. Sana si Theo marunong na magbasa. Sana si Theo marunong ng math. Sana si Theo marunong na maggawain bahay. Na malalim, ha? Pero mababaw meron. Sana si Theo, high school na ngayon. Ganyan. Si Eneas dapat, elementary na ngayon. Yan. Kung makita nyo yan, hindi niya na-bypass nalaktawan, na-miss namin Yung Kadesh Barnea, pinapapasok na sila, natatakot lang sila. Yung ibang kapatiran dito, kunwari, simpleng tanong nyo lang, bibigyan na kayo ng 1 milyon ng Diyos. Hindi nyo lang ginawa. Tinabad lang kayo, nahiya lang kayo. Pero kung alam nyo meron, baka gawin nyo. Kung material lang type. Ay, kung meron yan, talagang gagawin ko. Kasi mukhang material mo na Ganun, maraming sigurong blessing na miss natin. Maraming pagkakataon na sana nagawa natin, hindi natin nagawa. O isang application yan. Yan yung type nung pinapakita nila kay Kristo. Hindi lang nakita. Hindi mo na mismo yung mensahe. Ang Berean, ayaw niya ma-miss yan. Alam niyo yung 1 John 3:9, hindi nagkakasala. Ang matured Berean, hindi na lumalaktaw, ma-miss yung instruction at yung effort na magawa. Ayaw ma-miss ng isang Berean. Yung kaya niyang gawin, parang, ayan na yung tubig, dali, 1 oras lang yan, buksan mo na. Simula pa sa first minute hanggang matapos ang 1 oras. Nasahod talaga yung tubig kasi after that, wala na wala na tubig. Magkakataon, may ulan, dali, sahurin na. Di ba? Hey, habang wala pang bagyo, kunin mo na yung ani, dali. So, malalim na application niya yung pagkakataon. Pag nalampasan mo yung pagkakataon. Kung kay bypass Branham theology, bypassing the heavenly theophanic state when they were born into physical na nakasubject sa sin and death
yung flesh yung nakasubject sa sin at saka death. Yung end time fulfillment daw po nun is yung ibig sabihin ng bypassing theophany, reversal process, ibig sabihin daw sa rapture, at saka yung makatanggap ng immortal body glorified. Yung kung saan daw po kayang mawala, tapos mag-a-appear, tapos kaya tumaga sa wall, and hindi na daw nagugutom at saka know-how, pati tumatanda. Yung binasa ni Joanna, galing daw kay Brother Branham. Yung parting binasa niya, at galing din sa scholars yan eh. Pero nabasa ko kay Brother Branham yan. Yung sa atin naman to, na-bypass natin ang theophany natin. Parang, hindi, hawig to kay Adan. Kasi Adan nagkasala, di ba? Pinanganak tayo sa kasalanan. So, pwede mong i-apply na bypass na laktawan natin ng theophany natin. Hindi tayo pinanganak sa pamilyang ayos. Pinanganak na tayong makasalanan. Ano yung verse niyan? Romans 8:20. We were born of vanity, not willingly, but by reason that subjected the same in hope. Yung vanity, walang kabuluhan. Hindi mo ginusto, pinanganak kang makasalanan. Pinanganak tayo sa pamilyang makasalanan na. Sa mundong makasalanan na. Kay Adan. Nung pinanganak na tayo sa pamilyang makasalanan o mundong makasalanan, under kay Adan, Romans 5 yan. As by sin, through Adam, through one man, sin passed on to all men. So, yung bypass ng theophany ni Adan, na-bypass din natin theophany natin. Dapat ipanganak tayo sa pamilyang parang millennium ba? Eternal age, wala nang panganak eh. So millennium lang to. Dapat ipanganak ka sa mundong millennium eh. Katulad ng millennium. Yung pinanganak sa millennium, walang sakit, walang pagdurusa. Ngayon, yung pamilya natin may sakit, may pagdurusa, may... Doon sa millennium, maayos lahat. Pag pinanganak ka sa mundo na maganda lahat, ganun dapat kung hindi nagkasala si Adan. So kung kaya mo tumakbo na mabilis doon kay Adan. Pag pinanganak ka dyan, na hindi pa nagkasala ay magulang natin, wala kang maranasang problema. Bukod kay Adan na bypass is theophany, tayo rin, ito paliwanag ni Jackson, na si Kristo katulad lang ng sinong taong ipapanganak sa Garden of Eden ni Adan kung hindi siya nagkasala. Kung hindi siya nagkasala. So, anong magiging kalagayan na natin? Walang kamatayan. Hindi tayo tatanda. Na-miss natin yan. Alam ng mga denominasyon yan, leksyon yan. Pero ito na yung term. Bakit theophany? Kasi na-miss mo maging kalarawan ni Kristo, kalarawan ng Diyos. Yung pinaka-Kristo dyan, si Adan. Yung mga anak niya magiging Kristo rin. Katulad ni Jesu Kristo. Kung hindi nagkasala, hindi bypass. Yung nagkasala si Adan, kahit tayo anak na sa pagkakasala, na-bypass natin ang theophany. Pero ang binasa ni Joanna, pwede mo pa mabawi yun eh. Pwede, yan ang glorified body. O mas maganda pa yung glorified body kasi dyan, natural body lang. Sa millennium, hindi pa yan totally malinis. Pero wala nang sakit, wala nang kamatayan. Nakasulat yan sa Revelation. Dito sa eternal age, wala na ring serpent seed. Pero hindi ka glorified body. Yung eternal age na tao, kumpara sa millennium, wala nang nalinis na yung dugo nila ng serpent seed. Yung mga tao, katulad lang ng panahon ni Adan na hindi nagkasala, pero hindi rin glorified body. Ang glorified body galing sa resurrection. Ay pag mga hidden plan of God, hidden mystery of God. Beyond time, talagang kailangan magkasala kasi mas glorious ang katawan na ibibigay sa'yo. So, yung mga pinanganak sa millennium na hindi sumama sa rebellion, nalinis ang serpent nature nila. Yan yung nakikita niyo dito sa Holy City, New Jerusalem. Hindi ko pinag-usapan yung bride na nag-glorified body, in church. Ang pinag-usapan ko,
yung mga pinanganak na naging malinis. Katulad lang nila si Adan. Pwede ba silang tawaging theophany? Di ba glorified body ang theophany? Pwede. Kasi kahit na hindi ka pa nag-glorified body, ang ibig sabihin theophany, God's manifestation. It's God's manifestation na hindi sila namamatay, na preserve ang katawan nila, na pero hindi sila katulad ng mga glorified body na higit pa yan kay Superman. Parang Diyos yun eh. So yung mga katawan na to, theophany rin ang tawag, pero hindi lang katulad ng glorified body. Kaya malawak ang salitang theophany. Ito yung mga taong walang kamatayan din. Pero kailangan nilang Star Trek spaceship kung pupunta sa other side of the universe. Tayo, isip lang nandun na. Kasi parang Diyos tayo, sila parang tao rin. Na yung pagka-Diyos nila mababaw lang. No? Katulad nung pinanganak si Kristo. Kung di namatay si Kristo, katulad lang niya sila. Yung si Adan na hindi nagkasala. Ano ko kasi si David Peter Kulili, Okay. si Pipito, James Pitt, si Tomas Gabida. So, parang hindi ko masyado makuha yung nila, point of view nila dito. Parang iba-iba eh. Una kay David, ang paliwanag ni David tungkol sa bypass, theophany. In-explain niya sa akin yung theophany na ang pinapalitaw niya sa Genesis chapter 1, yung unang creation doon, sinasabi niya na yung unang creation, yun yung theophany body. Yun yung theophany sa chapter 1. Ngayon, pagdating sa chapter 2, gumawa ang Diyos ng katawan. Sa pagkakaintindi ko sa sinasabi niya, parang inilagay doon. So, yun yung parang medyo blurred sa akin, ano? Then, after all, sabi niya, kaya ang nangyari, parang doon sa time na yon na nilagay, na-bypass niya yung theophany dahil nagkasala si Adan. Ang sabi niya ni David, babalik ulit sa original sa theophany na kalagayan. Siguro yung ibig sabihin, glorified body. So ngayon, nilinaw ko sa kanya. Sabi ko, sa pasimula, ang sinasabi nga niya, sinukonfirm sa kanya yung creation Genesis 1, yun ang theophany. Kumbaga, nandun na sa unang creation yung tao na merong theophany spirit, parang spirit man. Tapos yung pangalawa, sinabi niya, kinonfirm ko lang na nang nilagyan ito ng katawan at nagkasala, sabi ko, babalik ba siya ulit doon sa kalagayan niyang pagiging theophany as glorification? Ang sagot niya sa akin, yes, ganun nga. Tapos hindi na siya sumagot sa akin. Yung sinabi ni Kulili, palang yan yung binasa ni Joanna pala. Na may dati tayong buhay sa langit, theophany. Tapos pumasok lang tayo sa katawang lupa. Kaya babalik din tayo doon, glorified body. Maraming tuldok sa IM, lumabas, pas bumalik. Ang kailangan may paliwanag ako na subconscious tayo, hindi tayo fully conscious. Spirit lang natin yun, na spirit din ng Diyos. Pero yung mag-glorified body, fully conscious yan. Parang walang distinction si Kulili o si Barbanam. Hindi ka fully conscious nun. Magkaiba yan, foreshadowing yun. Pag walang paliwanag, prone na maliteralize. Dahil terminology yung Barbanam. Pero kung kailangan mo ng karugtong, kailangan mo ng detalye. Kundi pwede ka magmukhang Buddhist. Kasi Joel parang naniwala sa Buddhism. Kasi yung Buddhism may reincarnation. Hinduism may reincarnation. Salamat sa picture. No? By the way, gusto ko lang i-comment yung kaninang nabanggit na may kalulong lumulutang-lutang sa taas. Mayroong tayong katawan dati na naghihintay sa langit. Pero kung tayo ma-resurrect, isusuot ulit natin yung katawan na yan. O parang reincarnation din. Pero may level 3 ng unawa. Sa Pardillo yata yun. Nabasa ko sa Bride Body Chronicles. Nasa library pa dati. God's Great Gallery. Ewan ko nabasa niyan. God's Great Gallery in Heaven. Yung theophany body natin sa taas, nasa isip daw ng Diyos. Nababasa ko na yung
article ni Padillo dun sa Bright Body Chronicle. In God's mind, there's a great gallery in heaven. Maganda yung paliwanag niya. So kung nasa mind, hindi yan actual literal. Nasa loob ng logos ng Diyos yan. Pero kung di mo mapaliwanag yan, magiging literal. Pareho na tayo sa Hinduism sa Buddhism. Okay? Reincarnation talaga. Kay James Fitz sa paliwanag niya ng yung bypass is theophany. Sabi niya, itong summary ko na lang yung ano niya. Sinasabi niya na yung original celestial immortal body does not accept soul and spirit because the terrestrial body must be occupied first. So yan yung diin niya doon sa bypassing his theophany. Pinapalitaw niya sa akin na yung theophany is immortal condition as celestial. Sabi niya. At yung sinasabi niya doon sa the body does not accept soul and spirit, yung inaano niya kasi yung terrestrial because the terrestrial body must be occupied first. Tapos kinaklarify ko siya dyan, ayaw niya nang sumagot. Ang dami kong clarification sa kanya, ayaw niya nang sumagot sa akin. Hindi niya na ako sinasagot. Ngayon, hindi masyadong malinaw yung ano ko sa kanya. Yung kay Pisito naman, coach. Yung sa kanya, yung kay Pisito, teka, yan ko lang. Mahaba-haba yung quotes, pero sige lang, mabibilisan ko lang basahin. Ito ang sabi niya, here's some quotes about bypass the theophany. But I have said, sabi niya, hindi lang mababasa dahil ang daming anggulo na pwedeng pag-usapan about theophany. Ito yung quotes niya kay Brother Branham. Now, different between him and you as a son. See, he was at the beginning, the Word, yun ang diin niya, an amorphe body. He came and lived in the person of Melchizedek. The later, we never heard no more of Melchizedek because he became Jesus Christ. Melchizedek was the priest, but he became Jesus Christ. Now, ito yung isang point niya. Now you bypass that because in that form, he know all things and you have never been able to know that yet. So ito, Brother Francis, no, sinasabi niya, parang sa intindi ko sinasabi ni Brother Branham na yung bypass, binypass, kasi parang pagka nandun yung theophany, parang ang ibig sabihin sa pag-intindi ko parang alam mo na lahat ang bagay. Yan ang sinasabi niya kapag nandun yung theophany. Okay, tuloy ko yung basa niya. Basa ko. So, you come like Adam, like me, you became from attribute to the flesh to be tempted. But when this life is finished here, if this earthly tabernacle to be dissolved, kinote niya yung 2 Corinthians, we have one already waiting. There we go. That is the word. Yun yung idinidiinan niya. Then we can look back and see that we done. Now don't understand it. We have never become the word. We just become the flesh man, not the word. Yan yung quotes niya. Tapos meron pa ba passage But you see, in order to stand temptation, you had to bypass the theophany. You had to come down here in flesh to be tempted by sin. But you bypassed the theophany and became flesh man to be tempted by sin. And then, if this earthly tabernacle is dissolved, inulit niya ulit, The 2 Corinthians, if this earthly bodies be dissolved, this earthly tabernacle were another one. See? We have bypassed that to come straight from God, the attribute, to be flesh, to be tempted and tested by sin. Like Adam did. But when testing of his word is over, then we are taken up to this body that was prepared for us before the foundation of the world. It is the word there that we skip to come right round down and here to be tempted and tested. If we don't have come through that, there have been no temptation. We know all things. That the reason Jesus known
Jesus know all things because he was word before he was flesh. Then we become the word. So yun yung quote niya sa Who is Melchizedek by William. So dito, Brother Francis, binigay sa akin ni quotation na binigay sa akin ni Pisito. Tapos hindi pa rin masyadong malinaw kung paano yung bypass sa kanya, no? Kasi sinasabi lang na ang tayo ay nandoon, sinasabi na sa quote ni Brother Branham na as parang word, no? So yung parang nasa logos ka. Word. Tapos nailagay lang tayo sa lupa and to be subject to be tempted for sin. So yun ang parang naiintindihan ko sa sinasabi niya. Tapos yun nga, marami pa akong kinaklarify sa kanya, hindi pa siya sumagot sa akin hanggang ngayon. So, but you see, in order to stand temptation, you had to be bypass the theophany. And you had come down here in flesh to be tempted by sin. Hindi masyadong pinaliwanag ni Brother Branham to eh. Nabanggit niya lang ng diretsuhan, pero hindi niya masyadong pinaliliwanag. And then he was quoting 2 Corinthians na ang itong katawan na sinasabi niya na subject to be tempted, nag-fall, tapos babalik ka dun sa original. May naghihintay sa langit, nababalik ka mo which is the original. Yun na yung theophany. So, yun nga yung parang sinasabi, di ba? So, hindi naman niya masyadong pinaliwanag na dito, Brother Francis. Yung pinaliwanag ni Brother Branham, yan din yung pinaliwanag ko kanina. Hindi tayo direktang naging sons and daughters of God. Kailan duman muna tayo sa temptation. Parang si Adan, hindi siya direktang naging Kristo. So, maalala mo yung God in time, no? Papaliwanag ko muna yung quote na binasa ni Barlito. Yung pinapaliwanag ng Brother Branham, parang pinaliwanag ko kanina na hindi tayo makadirekta, dadaan muna tayo sa kasalanan. So, hindi tayo nakadirekta mag-glorified body. Nalampasan natin. Isipin mo yung Kadesh Barnea. Papasok na lang, di pa pumasok eh. Kaya umikot pa ng 40 years. Ito yung parang type na 40 years natin. Dumaan muna tayo sa kasalanan, which, kung yung pinanganak tayong kasalanan, di kasalanan ni Adan yan. Romans 5:12. Meron ba tayong ginawang tigas din yung ulo? Patanungin ko kayo. Ay, bukod kay minana natin kay Adan, tayo ba meron din na contribute sa laktaw? Sabihin natin dagdag hirap. Na unnecessary naman talaga yung hirap. Meron talaga. Type yan. Leksyon yan eh. So yan yung original na line of thought. Pero ito yung masaklap. Pag hindi mo napaliwanag mabuti na iba yung logos reminiscence dati, magiging literal, maging kapatay o higit pa yung dating buhay. Parang John 17:5, kung hindi higit pa, pantay sa mangyaring glory. Glorify now thou me with the glory which I had with thee, before the world was. I had with thee. Literal bang tinanggap niya yung glory nun? O nasa mind lang ng Diyos yan? Nasa panaginip lang natin, reminiscence, nasa subconscious lang natin yan. Nasa part of the spirit lang natin yan. Unconscious control tower. Sagutin ko na yung drama. Ang drama, mukhang totoo, okay ang pwede ang pananalitang ganyan, pero para maramdaman mo lang yung power ng Diyos. Pero ang tunay na drama, ginusto mo rin yan. Meron ka ring desisyon dyan. O yan siguro yung tinututulan nila sa Armenian, no? Natin part din ng logos ng Diyos yan. Kasi meron din tayong decision dyan. May participation din tayo dyan. Ang daming paliwanag sa end time ng bypass, the theophany. Sa level 4, ganyan sa paliwanag mo. Yung bypass test theophany, may paliwanag lang para bang doon pa lang sa ni Kristo, na-bypass yung theophany niya dahil dumaan siya sa flesh.
isa yan sa paliwanag. So, pareho lang yan. Oo. Ngayon, mayroon namang bypass histiophany, Adam bypass histiophany, nung nagkasala siya. Oo nga. So, parallel mo, kung paano si Kristo nasa flesh para mamatay sa kasalanan ng tao, yan yung bypass niya. Sir Francis, ayusin natin You got yung kasi Ha? parang predestination na dun sa tao na whatever it is, hindi na kaya lang nangyayari to kasi parang drama din ng style dun sa Drama, believer. oo. May binanggit si Brother Lito kanina. Actually, yan din yung binasa kong quote, pero yung sa akin bandang gitna. Pero pag binasa mo yung bandang taas, ano talaga, it refers to the believers na parang ano siya, katulad ni Kristo. So, si Kristo, he bypassed his theophany in order to be tempted. Same din sa akin. So, ganun din tayo. Ibig sabihin, parang tayo, kaya lang tayo sa ganito, parang ano lang yan, parang si Kristo, parang ganun din, ano, back and forth, nawawala. May bypass din siya doon sa cross of Calvary, ha? So, Kasi yung cross of hinubad niya. Calvary, bypass yun eh. Sa paliwanag ng bypass nila. Hinubad niya. Ito yung sabi ng scholar, babasahin ko pa yung isa pang term nila. Sabi niya dito, bypassing theophany could be a way of describing a deliberate refusal to accept or acknowledge a spiritual revelation, such as an individual who chooses to ignore the spiritual truths or messages from God. Ayun yung pinapaliwanag na ni Brother Francis kanina. So sabi niya So, pa yung dito. application yan, letter C yan. Application yan. Yan yung sakit natin. Ah, Medyo May Nicolaita, lukewarm tayo. Okay. may example siya dito. A person who avoid religious services. A person who avoid attending church services on the feast of the Epiphany is literally bypassing the theophany. Isa pa. A person who refuses to engage with spiritual matters, someone who avoids spiritual discussion, yun yung walang gana sa sharing, or reflection is figuratively bypassing the theophany. Lastly, isa So, pa. apply ko na Sige, sa atin. Ayaw mo ng hukom, ayaw mo tumulong sa hukom, gusto mo traditional lang. Sila na lang tumulong. Masipag naman si Jeremy nan. So, hindi na kami tutulong dyan sa pares-pares sa posisyon. Hindi na kami tutulong sa tanong-bulong. Hindi na may utusan sila mag-interview. Kasharing ko lang yung mga malalalim na elders pero pabayaan ko na yung mga bata. So, meeting man o ministers meeting, okay, tinutumbukan na sa atin. Siyempre, sa denominasyon, sa ibang church, meron silang dapat gawin na di nila ginagawa. Bypassing. Ngayon, magandang type. Bakit? Tingnan mo, si Adan, ang type niya nagkasala. Si Kristo binigyan ng kasalanan, pinatawan ng kasalanan, parusa ng kasalanan. Tayo, yung katigasan ng ulo natin, yung Nicolaita lukewarm natin, sa progressive na message, hindi traditional. Type nun. Para dito sa mensahe na to, kung makikita nila, kung paanong si Adan nagkasala, paanong si Kristo ay naghirap, yan din yung type na matigas ang ulo natin. Pero hindi lang to tigas ulo. Si Kristo training yun eh. Si Kristo kaligtasan din niya yun eh. Mission niya yan eh. Na managumpay. So mission natin managumpay. Mission natin. So ang una, katigasan ng ulo natin, bypass yan. Nicolaita lukewarm na. Pero yung pagsunod natin, parang tinutupad natin yung requirements ng Diyos sa bypass para mabawi natin yung theophany. Mabalik sa atin ang theophany. Baliktarin ko yung word bypass. Pass by. Kailangan mo dumaan dyan. You have to pass from death to life. Yung saltang bypass, parang nilaktawan. Yan yung Tagalog term. Pero may another term na meaning dun sa lalim lang nito, no? Kailangan mo dumaan dyan. Pag di ka dumaan dyan, di ka ma-resurrect. Di ba? So, hindi na to yung negative na nagkasala, tigas ulo. Ito na yung pagsunod. Sumunod si Adan. Sumunod si Kristo. Tayo, Ang ganda. tayo, kailangan sumunod. Itong bypass natin, baliktarin natin. We need to pass by. So, hindi na bypass, pass by na.
We need to pass by itong hirap training bago natin matanggap yung premyo. So, baliktaran yung application yan. Kasi nangyari rin kay Adan yan, hindi na napag-usapan na si Adan ay sumunod eh. Nagsisi. O si Eva nagsisi. Hindi na napag-usapan na si Kristo sumunod hanggang kamatayan. Hebrews 5:7 umiyak na iligtas siya. Yan na rin ang glorify now though me. Sige, natupad ko John 17:6. Sinalita kong salitang pinasalita mo. Ginawa ko yung pinagawa mo sa akin. Sabi ni Kristo sa John 17. So sa verse 6, simula yan, pababa. Ibig sabihin para sa atin, yung bypass, sinadya ng Diyos yan sa Logos para mag-pass by. Balik ka rin yung word pass by. Daanan natin, hindi na Tagalog nilaktawan. Kasi pag nilaktawan mo, parang kasalanan natin yan lang, naglalaktaw tayo sa hukom. Hindi mo na nilaktawan. Dinaanan mo. So, hindi mo na inignore ang mensahe. Nirecognize mo na, nagbereyan ka na. Sumunod ka na. Tinupad mo sa buhay mo. Sinikap mo, nag-network ka, nag-ingi ka ng ng counseling, consulta, regular reckoning. Dinaanan mo. E di dapat ka na sa glorified body. O yan ang nakatagong iwaga niya na. Brother Ed, what do you mean by theophany? Is it temporary or permanent? Yung doon naman sa life ni Adan before the fall, is it eternal or is it immortal? Immortal ang magandang term. Kasi pwede mawala yun. Yung eternal, magandang gamit sa salitang eternal, hindi na mawala yan. So gamitin yung term immortal, pwedeng mawala. Yung term eternal. Ngayon, yung mga nandun sa na eternal age, sila ba immortal? Yes. Sila ba eternal? Yes din kasi tapos na. O tapos na second week na yan eh. 8th day na yan eh. Tapos na yung kasalanan. So the term eternal, pwede gamitin dyan kasi tapos na. Kay Adan, pwede ba gamitin term eternal? Hindi. Kasi si Adan, nasa pagsubok pa. Yun nandiyan sa eternal age, tapos na yung pagsubok. Yung kay Adan, hindi pa tapos ang pagsubok. Hindi pa yung eternal. Kumbaga, validation ang tawag dyan eh. Pwede na tawagin validation. Na karapat-dapat ka ba na habang buhay eternal? Yan. So, na-bypass na dumaan muna sa paghihirap, umutang ka muna, umatraso ka na. Tayo ba may utang? Hindi lang pinanganak tayong dugo, may utang ha. May sariling diskarte tayo, dami nating utang. Kung mahal nyo yung Diyos, gusto i-recognize mo yung utang na yan, na babayaran na yung utang na yan. Paano mo babayaran? Kaya tayo may hukom ministry eh. Paano ba yung pagbabalik loob sa Diyos? Paano ba yung repentance? Paano ba yung yung lilinisin ka ng Diyos? Sila nilinis ng Diyos eh, yung mga Pwede bang mabypass ng isang believer ang experience ng theophany o lahat ng encounter with God, direct man or indirect? At yung epekto po ba sa spiritual journey nun is hindi nila agad napapansin? Doon sa pinaliwanag ko kanina, marami tayong nalampasan. Mga mabababaw na instructions. Marami tayong nalampasan. Ngayon, kung ang tanong glorified body, pwede ba natin turing na believer? Yung mga Israel hindi pa eh. Magiging believer lang yan pagdating ni Kristo eh. 144,000 mamamatay yan eh. So yung salitang believer, kailangan mag-glorified body yan. Whether sa New Testament o sa tribulation, no? New Testament as New Testament saints, or as tribulation saints. Pag sinabing believer, bakit yung Hudyo na bayan ng Israel na maliligtas, hindi yan believer until dumating si Kristo. Yung foolish naging wise, mag-glorified yan. Yung sheep group, hindi pa nila kilala si Kristo. Judgment of nations. Believer ba yung sheep and goats? Ito ba believer yung sheep? Hindi yan believer. Naging believer na lang yan. Katulad ng Israel, naging believer na lang. Hanggat ni matapos sa 70 weeks, hindi sila reconciled. Pag di nila nakilala si Kristo, hindi sila reconciled. Hindi pa matutupad yung 70 weeks na sixfold purpose
kung di natapos sa 70 weeks. Sa Hudyo, sa bansa ng Israel. So ngayon, kahit na bait-bait pa sila, hindi pa sila reconciled. Reject nga nila eh. Yung believer kay Christ, pwede makasama sa resurrection yan. Pero yung Israel as a nation at yung ship group, yung ship nations, nakita nyo hiniwalay ni Kristo yung tupat kambing. Hindi sila mamamatay, ma-immortalize sila, magparami sila sa millennium. Pero hindi sila mag-glorified. Hindi ko sila tatawaging believer ngayon. Hindi rin sila believer hanggang tribulation eh. Yung believer ngayon, no, kahit hanggang tribulation, mapapatay. Sabagay, hindi pala mapapatay na sa New Testament saints lahat. Merong iilan, kukonti, katulad ni Enoch. Kung paano, isa lang si Enoch kumpara sa lahat. Ganyan kakonti siguro yung ilang believers sa mundo ngayon, yung direktang glorified body, hindi makakita ng kamatayan, pero dumaan yung katawan sa kamatayan. Has passed from death to life. O may death siya. So, ang believer, sa tanong mo, pag tinawag kong believer, hindi mag-glorified. O, sabi, dadaan yan sa glorified body. Hindi niya mababypass. Sa dulo, ngayon na bypass. Sa definition ng scholars, ngayon na bypass natin. So, pinanganak tayong makasalanan, bypass na yan. Marami pa tayong kapalpakan, bypass din yan. Marami tayong sariling diskarte, bypass din yan. Yung salitang pass from death, ibig sabihin nun, hindi namatay. Oh, nakapas nga Ibig sabihin ng pass, dumaan. Hindi From nga death to life. Galing ka sa kamatayan. Hindi mo sa Tagalog yan. Grammar pinag-usapan natin. Grammar. Yung Bible verse, has passed from death to life. Tagalog, tema. Baka hindi nyo lang naintindihan yung English niya. Dumaan mula kamatayan, papuntang buhay. Ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya, sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan. Sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Okay rin yung translation. So, yung salitang mula. Pero yung inilipat, hindi perfect yan. So, ang ibig sabihin mo, patay siya dati. Ngayon buhay na siya. Tama. Ngayon So, buhay tayo, di ba? Sa physical. Pero actually, patay na tayo eh. May kamatayan na tayo sa dugo eh. So, namamatay tayo araw-araw. Sa physical Yung sinabi ni Brother Branham dito, sa who is this Melchizedek, sabi dito, but you see, in order to stand temptation, you had to bypass the theophany. You had to come down here in the flesh to be tempted by sin. And then if you stand, all the Father hath given me will come to me, and I'll raise up at the last day. See, you had to be first. Sabi dito ni Brother Branham, yung kailangan daw i-bypass natin ating theophany para, si Kristo yan parang si Jesus Christ yun. Tapos sabi niya dito, and then, you see, he come right down the regular line from the attribute to, before the foundation of the world, his name is put on the Lamb's Book of Life. Then from that, he become the Word, the theophany that could appear, disappear, and then he become flesh and return back again, resurrected that the same body in glorified condition. But you bypass the theophany and become flesh man. Parang tayo ito di ba? Parang tayo, theophany din po, tapos nag-disappear, disappear. tapos yung naintindihan ko sa quote mo. Si Kristo to Parang Arian si Barbanam dyan. Oo, parang si Barbanam. Tapos binanggit niya, but you pass the theophany and become flesh man to be tempted by sin. And then if this earthly tabernacle is dissolved, we have one already waiting. We have not yet the bodies. Paki-explain niya yung bypass ni Brother Branham. Tamang paliwanag sa Bible yan ay logos, no? Ano yung itsura natin bago tayo mag-glorified? Pero kung sa ibang paliwanag, kasama na si Gan dyan, ano? Theophany tayo, tapos nag-become flesh tayo, tapos bumalik ulit as resurrected the same body in glorified condition. At yun daw, sabi yan na lang ang clue para hindi eksaktong Arian si Barbanam.
Pero kung ililita, may naniniwala kasi sa ganyan eh. So, ibig nga. sabihin, merong end time na naniniwala sa ganyan. Hindi ko Di lang pati papangalaman. No? Ibig sabihin ba, Francis, pati pala tayo, yung word tayo, sabi ni Barbanam, Theophany din tayo. Yung word, okay. Logos yun eh. Yung, pag na-misunderstood mo yung sinasabi, parang reincarnation yan, no? Pero mayroon ng turo dati reminiscence. Yan ang pinakamalapit. Ang reminiscence, syempre, parang may dati kang buhay. Pero logos ng Diyos yan. Ngayon, kung hindi mo kayang paliwanag na maayos yan, lalabas talaga parang reincarnation. Na dati kang may buhay, na amnesia ka lang, bumaba ka lang sa lupa. Parang ganyan turo ng Trinitarian kay Kristo. Dito sa part na to, Brother Francis, si Brother Branham, kinakapos siya dito sa aspeto na to. Kasi bakit? Hindi naman tayo pwedeng 2 beses ipanganak, tapos nag-appear, disappear tayo, tapos babalik tayo ulit dun sa eternal condition. Dun sa glorified. Narinig mo na yung dati kong turo sa reminiscence, yung nga lang, walang recorder nun eh. Nasa cassette tape na walang umaasikaso. Na yung believer, lumalabas, babalik ulit sa dating kondisyon na Theophany, tapos glorified condition ulit. Yung tinuro kong reminiscence, ang turo ko sa reminiscence, nangyari yan sa isipan ng Diyos. Parang sa side natin parang panaginip. Parang panaginip lang yan. Hindi yan literal na, kasi humahawig siya sa reincarnation. Ang reincarnation may talagang dati kang buhay, nagising ka. Pero paliwanag ko dyan, panaginip level lang yan. Hindi yan yung talagang gising ka, nagka-amnesia ka lang ulit. Kasi susug yan sa Trinitarian eh. Na parang nagka-amnesia eh. Hindi lang Trinitarian, kahit oneness. So, tayo, may term si Kristo sa Bible, where you were before. John 3 yata yun eh. If I go to where you were before, you were with me before. Kasama na natin si Kristo mula pa simula. Ang paliwanag mo kasi nun, binigyan mo ng description yung reminiscence, OBE, at saka yung deja vu. Pagkapaliwanag mo doon sa reminiscence, parang meron na tayong subconsciousness sa eternity as a logos. Tama. Kasi it's part in the logos. May seed na ba nun? Paano nagkaroon ng seed? Nandun na tayo. Ngayon, kung kukunin yung statement ni Barbanam, dalawang sanga pwede mong puntahan. Nasa logos ka, kita nyo? Hindi lang si Kristo nandun. Kasama lahat ng mga, other seeds. Pero nasa logos yan. Tayo na nanaginip. Meron tayong dating buhay, yung buhay natin na glorified. Yung Job 38, di ba, nagpuri yung mga anak ng Diyos. May paliwanag level 4. So, yan ba'y logos o yan ba'y literal? Kung yan literal, reincarnation ang dating. Kung yan ay reminiscence, yan ay logos. Kumbaga, Diyos ang nagkaroon ng ganyan. Kaya meron tayong memory na katulad sa Diyos. Ito sigurong medyo malapit sa gusto ng end time na may binhi na tayo dyan. Yung Job 38, may literal na anghel, pero tayo rin yun. May memory tayo dun. Maaalala natin pag nangyari na. Parang deja vu. Ano yung deja vu? Yung parang nangyari na ulit. So yung dito tayo sa lupa, nasa logos ng Diyos. Minsan na deja vu ka. Parang nangyari na to ah. Ito rin yung lugar na yan. Ito rin, umilaw din. Ito rin yung bangketa na yan. Deja vu. Ang level 4, at saka si Gan, pati si Gan ha, turo ni Gan, yung Job 38 na Sons of God, ano yan, bride yan. Yan yung church. Level 3 may ganyan, level 4 may ganyan. Pero ano yung tamang paliwanag? May literal ding anghel na nagpuri noon. May anghel dyan no, nagpupulong. Pero magandang drawing ay yung anghel nagpupuri habang ginagawa ang mundo. Nakita yung mundo, Big Bang, no? Nagpupuring anghel habang ginagawa yan. Itong anghel, tipo ng church. Sabi ko sa Job 38. Kay Gan, hindi na tipo, actual na. Pero kailan yung church? Actual reminiscence lang tayo dyan. Punta ka sa dulo, eternal age. Wala ring anghel, kaya taturo ko lang yung panahon. Yung Job 38 na church naman ang application, may parallelism tayo ngayon. Ang nagpupuri dyan, tignan nyo eternal age ay dulo. Ang nagpupuri dyan, hindi lang nakikita, yung church na nag-glorified, yung believer na glorified bodies, sila yung nagpupuri. Ano naman yung ginagawang mundo?
New heaven and new earth naman. Diba? Habang nagpupuri sa Job 38, nilaladlad yung lupa. Pero dito, nagpupuri ang bride na sila na rin ang anghel. Pero anong nilaladlad? Bagong langit at bagong lupa. So ito, may reminiscence pero actual. Yung bride, magaganap yan. So sa panahon ng mga anghel noon, reminiscence natin yan. Memory ng Diyos sa logos niya, since spirit niya, spirit din natin. Kung anong memory meron ng Diyos, meron. Kaya nga, pag tinawag na progressive relation, yung dati nandiyan, binubuhay lang. Ang terminology siguro si Bar Magella nakuha sa ibang end time na, binabalik lang sa memory mo yan. Pero yun yung tamang pagkakalapat. Kasi kung hindi mo na-i-ice yung lapat, magiging reincarnation. Okay? Na literal. Pwede ka rin mag-trinitarian. Pero kung hindi literal, yan ay nasa logos ka lang. Nasa memory mo lang yan. So meron tayong bahagi ng spirito ni Adan. Yan yung paaging spirito ng Diyos. May memory yan. Binubuhay mo lang. Pinapakain mo lang. Tinetrain mo. Yung white dog lang pinapakain mo para bumalik yung memory. By the way, may memory din ba yung yung mga hindi maliligtas? Meron din. O yan siguro kaiban sa ibang end time. Sa ibang end time, wala silang memory kasi wala silang binhi. Pero sa tamang paliwanag, meron din sila. Yung nga lang, impyerno na. Nakita sa logos, may impyerno sila. Pero bago sila na impyerno, may deja vu rin sila eh. May naalala rin dito sila sa lupa. May prophecy rin sila. Ang tawag yung clairvoyance, word of knowledge. Kahit unbeliever ka, pwede ka magkaroon ng word of knowledge. Pwede ka magkaroon ng clairvoyance. Kaya may mga hula, nahulaan ng lindol, etc. Kasi kahit mga unbelievers, may gift din ng Diyos at may memory din ng Diyos. Lahat ng nakita ng Diyos, nakatago lang sa spirit natin yan, kay Adan. Ligtas ka o hindi ka ligtas, nandyan yan. Pero may nag-i-explain na end time na talagang ganyan. Parang ano ba yung mo, orientation mo? 'Di ba being a seed, you are God doon. Parang sabi doon minamanifest mo lang kung ano yung kalagayan mo. Ang masaklap, Yun yung kung hindi mo nila dinutali, nagmumukhang incarnation. Ang narinig ko talaga yan sa end time. Na binabanggit mo yan na kung ano ka ba talaga dati. Kailangan mo bumalik sa dating kalagayan, mga ganyan. Oo. So, ilapat natin na maayos. Alam mo, bigyan ko halimbawa, John 17:5, Godhead to. Glorify now thou me with the glory which I had with thee. Past tense, no? Luwalhatiin mo ako ngayon din. Ang lalhating tinamo, past tense, tinamo ko sa'yo. Bagong sanlibutan naging ngayon. The glory which I had with thee, past tense. Hindi sasabihin nila, pero paano yung paliwanag natin? Hindi yun ang mismo. Panaginip lang yun. Reminiscence lang yun. Logos lang yun. Memory lang yun. Foreknowledge lang yun. Pero ang actual nung si Kristo ay papako na doon. Yan ang actual, glorify now thou me. So yung gloryng tinamo niya dati, past tense. Kasi nasa memory ng logos ng Diyos yun. Yung si Abraham daw, God calleth things, kaya nag-past tense. God calleth these things which na hindi pa nangyari na, parang nangyari na. Romans 3:18 yata. Konektado to. Lahat po ba ng pinili ay tinawag? Siyempre. Tinawag ng Diyos maraming tao, kukunti lang pipili. Bakit? Many are called, you are chosen. Bakit konti? Kasi konti rin yung pumili sa Diyos. Abuiting new body. Kung may gawa, anong hinihintay ng katawan? Yung Job hindi gawa, pangalan ng tao yan. Si Job, may hinihintay siyang bagong buhay? Bagong katawan? Bagong katawan, oo. So may talata sa Job na in my flesh shall I see God. Okay? Yan yung talatang yan. Maraming tinawag, pero kung pinili, Yung tungkol sa predestination, yung pinili, ito, hindi na nakasulat to. So, spoken word revelation to, Kailangan naman yung continuation ng paliwanag. May taong magpaliwanag. Yung pinili ng Diyos, yun din pumili sa Kanya. John 3:16, whosoever believe. Yung whosoever, yung sino lang yung maniniwala to sa Lord. Oo. So, ang conflict sa ibang end time, kay Andrew Durano, hindi dahil pinili mo siya. Siya ang pumili sa'yo, kaya mo siya pinili. E di robot ka. Di ba? Ito tanong ko kay Durano, iiwan nyo kay Durano. Tinanong ko si Durano, kung nakita kong sinagot niya ako . Ang Diyos ba
ang pumili sino may binhi o hindi. Ibig sabihin, aksidente na lang ba may binhi? Kasi pag tinatanong mo siya, sino yung pinili niya? Siyempre, yung may binhi. Aksidente bang nagkaroon ka ng binhi o siya ang namili na magkabinhi ka? Yan. Siyempre, ang turo natin, nagkaroon tayo ng binhi sa kanya dahil pinili natin siya by foreknowledge. Yan ang hindi niya matanggap. Pero sa Baptist, ganun nga eh. Hindi dahil pinili mo siya. Ang Diyos mo na pumili sa'yo bago mo pinili siya. Siguro, ang tinutukoy ng Baptist, o ni Andrew, is by time. Hindi ka pa pinapanganak, pinili ka na ng Diyos, pero dahil nakita niya. Ano yung nakita niya? Kung hindi dahil pinili mo siya, ano yung nakita niya? Di ano na yan? Nepotism na, nepo baby. Ano na yan? Discrimination na yan. Kawawa naman yung tao, no? So, yan ang question. Yan ang sagot. Ang sagot ko sa atin, parehong tama ang Calvinismo at saka Arminianismo. Ang paliwanag ng Calvinismo, Diyos ang pumili. Ang paliwanag ng Arminianismo, nakita ng Diyos, pinili mo siya. May biblical naman to eh. All things work good for them that love God, to them that are called according to His purpose. So tinawag ka, nag-respond ka. Nakasulat naman sa Bible yun eh. Whosoever believeth in Him eh. So parang nawawala yung isang side, no? Parehong totoo yan. Sabi nga ni Barmenan, sumunod ka kasi born again ka na. Sabi ko, baliktaran yan. Baliktarin mo yung coin. Totoo rin yung kabila. Yung pagsunod mo, yan din ang nakaligtas sa'yo. Kasi, di ba, not by works? Works na sariling diskarte. I-qualify natin anong not by works. Sariling diskarte. Pinapagawa ng Diyos sa'yo, hindi yan sariling diskarte. Pagsunod yan, magaan yung pinapagawa niya, hindi mahirap. Para unawa niya, wala kang gagawin. Mali yun. Meron kang ginawa pero hindi mahirap gawin. Pinagaan niya. Take my yoke upon me. Pinagaan niya yung gagawin mo. In-adjustment niya na. Baka sa hukom, ito baguhin natin para mas mababaw na akbay na lang. Not by works. Pero may nakasulat din kasi sa Bible, work out your own. Anong pinagkaiba niyan? Nung ko pa yan tinuturo, manood ka ng Tagalog-English na works versus faith. Meron akong sariling bahay na studio dyan. Ang dami ko na rin audio-video dyan. Ang dati ko ng paliwanag, ang works ng not by works sa Ephesians 2:8 ay hindi pareho dun sa works ng James na works of faith. Yung works of faith, yung pinapagawa ng Diyos. Yung not by works, sariling discarding works mo. O hindi nila na-qualify. Ang tawag ko dyan, arbitrary terminology. Pero Francis, yung work out your own, iba pa yung Philippians. Work out your salvation with fear and trembling. Pareho yan sa James na works of faith. Yung works of faith, bere yan ka, kinuha mo eksaktong instruction. Hindi ba works din yung nagsasariling diskarte? May works din sila. Tulad ni Cain, may works din. Pero sariling diskarte. Dati nagagawa niya, pero iniba na niya. Nagsariling diskarte na, ayaw na magkonsulta. No? Yung works sa Ephesians at works sa Romans, yan, ang tawag ni Pablo dyan, works of the law. Doon pa lang may clue ka na yan. Tinutukoy ni Pablo yung nakalipas na revelation. Bira ko kay Jason, ibang dispensation, ibang panahon. Hindi sabay na panahon. Kaya pinagsabay na niya, sa panahon ni Kristo may works yung under sa Hudyo pero walang works sa Gentile. Mali, may works ang Gentile. May works din ng Hudyo pero ang works ng law, nakalipas na works, nakalipas na revelation. So kailangan i-upgrade, i-update mo ang iyong revelation. Mag-walk in the light ka. So pag nabasa mo sa Romans, Ephesians, you are not justified by works but by faith. Ginamit ni Pablo na arbitrary terminology ang works at yung faith. Iba yung tinutukoy niya. Past revelation and progressive revelation. Present truth. Ibig sabihin, yung Ephesians 2:8, yung not by works you are saved, yan yung works na sariling diskarte. Yung Philippians, na work out your own salvation, that is yan yung walk in the light into progressive revelation. Tama, oo. Okay. So, 20 years ago na yan tinuro, no? At least sumabot kami. Pero, kailangan makinig ka na sa mga audio-video, mag-regular EA, 2A ka na. Mag-2A ka. Ituro mo sa gabi. Okay, yun lang. Letter A, Brother F. Yung the scholar, yung divine power displayed. Ano po ibig sabihin nun?
Yan yung quote nila, wala tayong oras para basahin. Yung quote nila kay Kristo, paliwanag ng scholars. Hindi nila nakilala yung mensahe habang dinidisplay yung power. Kunwari, may pagaling, may pakain, may word of knowledge. So, carnal ang nahabol nila. Kumbaga, hindi na nakuha yung revelation. Na-miss nila ang theophany. Na-miss nila yung mensahe. Yan ay bypass na theophany rin. Sa paliwanag ng scholars, ha. Siyempre, ang paliwanag ko sa bypass, doble kara yan. Merong sariling diskarte, merong sumunod ka. Kasi kailangan mong daanan yan. Yung kailangan mong daanan yan, pass by. You need to pass by that. Walang shortcut. Nakatalaga na yan. Yung ibig sabihin ng Adam Hope Preferred. May mission si Adan, hindi niya nagawa eh. Ang mission niya, siyempre, alam mo na yung original sin. Magkaroon ng pamilya, bagay sa hukom PTA natin at LCM. Dapat ma-apply ni Adan yung mission niya sa Diyos. Diba? Ano yung tunay na faith? Work out your own salvation. Yung works of faith. May revelation ng Diyos sa kanya. Anong gagawin? Tungkol sa asawa at pamilya yan. Ephesians 5:25 to 33. Yung marriage, yung ganyan-ganyan, yung love your wife, ganyan-ganyan. Sa pag-ibig sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos. So, hindi niya nagawa. Nasuway niya yung Diyos. Nung nasuway niya yung Diyos, siyempre, panoorin mo na yung mga lilit, yung mga ganyan na video. Na-miss ni Adan yung tuparin yung sakdal na kalooban ng Diyos. Mga magulang, kukuha ko tayong leksyon. Hinahabol niyo ba yung sakdal na kalooban ng Diyos o hinahabol niyo yung sarili yung kalooban? So, minsan, nauna yung sarili nating kalooban, wala mo nang assert, wala mo nang akbay parusa, wala mo nang bantay sa oras, malaya muna kayo. Sige. Wala mo nang tawag. Kasi naiya tumawag. Huwag kayo magsariling diskarte. Huwag kayo magsariling diskarte. So, yung sariling diskarte, ibig sabihin, mag-hope deferred. Kasi, marami na tayong palpak. Dahil sa sariling diskarte, habol lang natin school. Hindi natin habol yung spiritual. Madidelayed ng 2 years eh. Sige na, nangako na may anak ko, hindi na niya ulitin eh. Balik ko na lang sa school. Diba? Yung PPT, 2 taon pa yun eh. Ano mas mabigat, hindi rin nag-graduate, hindi rin natapos, may sakit ng ulo pa. So, balikan nyo yan. Ano yung hope deferred? Hindi naganap yung magandang blessing na ibibigay ng Diyos. Pag when a desire cometh, baguhin nyo na yung standard nyo. Siyempre, nagkasala na eh. May panibago kang hope. When the desire cometh, it is a tree of life. Karoon ka ng kaligtasan. Karoon ka ng tree of life. So, hope deferred make the heart sick. Huwag nyo na i-discarril. Sinasadya nyo i-discarril eh. Sariling diskarte ang discarril. Sundin nyo na. Pag-asa nyo, hindi na nagawa yung original. Inahabol pa yung setup, hindi na kaya. Sabi ko sa isang tatay, ipaasawa mo na para bago pa lumala. Paasawa mo na. Kasi yung hinahabol mo, huli na eh. Hope deferred na yun. Iba na yung pag-asa mo. May asawa siya, pero ihahabol mo na lang yung training. Ako na ihabol na i-set up mo pa noon. Dati ko na sinasabi, ihabol yun, kaso hindi nahabol. Ngayon, pahulog na, hindi na mahabol. Habulin mo na lang yung mababa para when a desire cometh, iba na yung desire mo eh. Kahit may anak na siya, may asawa na siya, ihabol mo lang training, when a desire cometh, it is a tree of life. Pwede ka pa rin magkaroon tree of life. Hawig na hawig yan sa bypass theophany. Hindi natin nakuha sa first try, second try. Nagkasala ka at kunin mo yung mahal recollection. Si Adan, hindi niya nakuha sa first try. Mahal recollection, second try. Mare-resurrect din under Jesus Christ. Kahit yung anak ko nagsala na pwede pa maging banal. Marami pang pwede maging banal dito. Lahat ng atin pwede pa maging banal. Delay lang natin, nasa kasalalay kung may delay. Saan po napunta yung tsopa ni Buddy nung nagkasala si Adam and Eve? Hindi natupad, hindi na ibigay, hindi na awang. Diba? Kumbaga sa kasal sa Diyos, hindi pa kasal. Ano may tunay na kasal sa Diyos? Mag-asawa may EA, no? Nag-graduate. Kung hindi mo hinahabol, parang hindi mo hinahabol yung papeles.
Painabol lang natin, ceremonias, picture taking. Habulin mo yung talagang basbas ng Diyos. So, hindi nakuha ni Adan yung immortal life o eternal life din. Hindi niya nakuha. Pero pinatawag niya, makukuha rin nila sa future kay Jesus Christ. May ginawang adjustment ang Diyos para makahabol tayo. Wait natin yan. Huwag natin waldasin ng pagkakataon mo. Binibigyan ka ng Diyos pagkakataon. Huwag mo waldasin. Itama mo na. Magkaroon ka na ng Berean spirit na wala nang discrimination, wala nang sariling diskarte. Kung may sariling diskarte, confess mo. Panganay pa rin po ba si Kristo kung sakaling hindi nahulog si Adan po? Hindi na siya panganay. Panganay si Adan. Unang Adan nga yun eh. Naging panganay yung pangalawang Adan, si Kristo, dahil nahulog si Adan. So ganito, ito yung, may anak tayo. Hindi na natin tinutukan sunod. Yung apo, pwede magpanganay. Pwede ka mag-authority sa iyong mga tito, tita, ayan, kapatid, pinsan. Kaso baka hindi pa matured eh. Pwede kayo magpanganay kayo. Ang panganay dito hindi lang magkapatid Panganay dito sa isang pamilya, mag-lead ka sa isang pamilya kahit hindi ka yung magulang, kahit hindi ka yung tatay, hindi ka yung nanay, hindi ka yung panganak, ikaw yung bunso, yung apo, mo i-lead. Hindi siya pa disiplinado sa oras. Ikaw yung organized, titrain ka namin. Pero mag-authority ka. Kumberi yan ng buong pamilya mo. Dahil sa tulong mo, kahit matanda sila sa'yo, makikinabang, matulungan mo sila. So, sagot lang yan nung unang Adan sa pangalawang Adan. Kahit pala ikaw original. Kahit hindi ikaw si Jay, hindi ka ikaw si Isto, ikaw si Jacob, hindi ka si Ishmael. Di ba iba yung front ng parang nadamay na si bakit parang si Adan ang mas malaki sa lahat? May decision din si Adan. Pwedeng hindi kagati ni Adan yung yung kasalanan. Ano yung pwedeng nangyari nun? Hindi lang niya patulan yung yung talik. Yung talik niya sadya yun eh. May hanapin mo sa Job, nagtakpan Adan ang kasalanan. Ano yung pagtatakip? Kung, kunwari, nabuntis na, pero si David, di ba, gusto niya sipingan ni Uriah ang asawa niya, mapagtatakpan yung kasalanan ni David. Sabihin, anak ni Uriah yan, hindi anak ni David. Pero hindi sinipingan niya. Ano yung gawin ni Adan? Hindi siya nagsala sa Diyos. Pwede niya ipakiusapan na lang ang Diyos. Huwag mo siya patayin, bigyan mo pa tsansa. Yun. Yan ang biblical na takip, no? Kung di inasawa ni Jose yan, lalabas na nangalun niya si Maria. Isip ng tao nangalun ni Maria. So nung inasawa ni Jose, naligtas si Maria sa kamatayan. Babatuin siya hanggang mamatay. So parang niligtas ni si Eva, pero ang kapatid, siya naman yung may kamatayan. Yung pagkabuntis ni Maria, hindi siya mag-ip ng paglililang. Diba? Parang incubator. No? Bakit naman mabigat ang kasalanan? Ricky, hindi ko sinabing may kasalanan si Maria. Sinabi ko, papatayin siya ng mga tao. Kung masusunod yung kautusan, maaaring pwede siya magpaprotekta sa Roman government, bawal patayin. Pero may Romano rin, walang pakialam sa pinatay ng Hudyo ang kapwa Hudyo eh. So, kung susundin mo yung batas, kailangan patayin yung nangalo niya. Hindi sila maniniwala, hindi yan pangangalo niya. Nakuha mo? Maniniwala ka ba kung sabi ng anak mo, ay, walang gumalaw sa akin, nabuntis lang ako mag-isa, ito ng Diyos. Di ba? So, Diyos na yung paraan para maligtas si Maria sa kamatayan at akuin ni Jose yung karangalan ni Maria sa mata ng tao. Yung ibang tao may chismis pa rin yan. May chismis pa rin yan. Inako lang ni Jose pero niya anak yan. Niisip din ng Hudyo, anak sa labas yan. Yung unang anak ni Maria, hindi yan anak ni Jose. May salita yung Hudyo na hindi ka pinanganak ng pangangalon niya, di ba? Ibig sabihin may alam silang chismis. Pero hindi na napatay si Maria, yun ang tante. So yung ginawa ni Jose, parang yan yung ginawa ni Adan. Para kung papatay mo siya, patayin mo na. Yan malalim na pag-ibig kung naintindihan yung lilit. Alam ni Adan, kapalitan ng Diyos si Eva. Ito na pag-ibig, huwag mo na siya palitan. Di ba tayo, bilis natin palitan? Ilan na yung kasala sa atin, pinalitan agad eh. Napagad iba eh. Humingi na nga tao yung babae,
Hanap agad iba. Ganti yan. Hindi ka Diyos, hindi ka Kristiyano, hindi ka ka Diyos, hindi mo abot yung LCM. Ang tunay na LCM, yung kaluluwa niya, mahal mo, hindi yung katawan. So, yung ginawa ni Adan, katulad ng ginawa ni Kristo, ano kita mawala? Oo, marumi ka, nagkasala ka, pero humingi ka natatakot ka eh. Sasamahan ka hanggang impyerno. Kung nakakayak hanggang ngayon, naiiyak ako, iniisip ko yan. Kung maintindihan yan, na sinakripisyo mo yung buhay mo para hindi lang impyerno yung tao. Kahit ikaw, ma-impyerno ka rin kasama niya. Yan ang pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ganyan din tayo LCM natin dapat. Hindi puro material lang. Hindi yung nagkasalang, mabilis mo hiwalayan. Di ba? Lapit mo sa hukom. Away lang, hiwalay agad. Ano bang mabigat na kasalanan ni Maria? Yung nagaya sa... Bakit Maria sinasabi mo? Hindi ba Eva? Ano bang mabigat kasalanan ni Eva? Si Eva, yung tree of life o ano, yung... Sariling diskarte, shortcut na, hukom na tayo. Nagsariling diskarte si Eva, kaya lagi mo sabihin, huwag kang sariling diskarte kundi akbayan kita. Yung pag-akbay ko sa'yo, papasunod yung asawa mo. Kasi wala kasing akbay, kaya walang singil, walang parusa, walang pa-supervise paano ang parusa, so relax din. Yung pa si Adan, nilakad niya sa Diyos naman kasi Eva, yan din yung akbay mo. Kasi hindi mapigilan ng sariling diskarte. Walang nananakot, walang ibang elder nananakot. Kukunti lang nananakot at kung may nanakot, madalang, yung inassign na manakot, hindi rin nanakot. Bata pa kasi, wala pang concern. So ikaw ang mag-concern. Bay lang yan, patulong ka, pasupprise ka. O biglang mawawala yung sariling diskarte niyan. Nabayan ako, kaya tututukan ko na. O hindi na ako magsariling diskarte, papaturo na ako paano gawin. Yung pagkabuntis ng Maria, na tinatawag sa Pangulo niya, meron ba nag-iisip ngayon sa mga oneness, mga ibang sekta na pwedeng gano'n nag-iisip? Pangangalo niya, tinatanong mo? Mga Hudyo lang yan. Naninira kay Kristo eh. Mga Hudyo lang yan. Yung oneness, syempre, bakit mo tatanong kahit Katoliko, naniwala, galing sa Diyos yan eh. Sabi niya po sa application, kahit yung mga nag-backslide, pwede pa rin, di ba katulad ng Ida, may hope pa din. Tapos, hindi lang nila nakuha yung reward. Paano yung nakagawa ng pamumusong? Kasi di ba, hindi yan mapapatawad. Paano mo ma-apply yung sa hope? Na katulad kay Adam. Katulad yung hindi nakuha ang reward, mas magandang term, hindi nakuha agad ang reward. Kasi ng blessing ng Diyos. Kaya bypass. Yung bypass ngayon, hindi lang laktaw, na-delayed. Kung makakarating ka rin sa paroroonan mo, kahit 40 years, kahit anak-anak na lang, apo-apo na lang, sabi niyan, hindi nakuha, na-delayed ang pagkuha ng reward. Okay, pamumusong tayo. Nasa liksik mo na ba ano yung pamumusong na tinuro ko? Tigas ang ulo natin. Pero hindi na yung makasagot ng mabilis. Lahat ng kapatiran, sagot. Yung kaya mo naman gawin yung para sa Diyos pero hindi mo ginagawa. Okay, ang line of thought, tama naman yung sagot mo. Ang line of thought ni Simon, pag namusong ka, habang buhay ka nang walang kapatawaran. O, i-adjust mo, may sagot din ako yung ganyan. Kasi kung sabi mo, hindi mapapatawad. Kaya nga, yan ang kinukot ni Bart Simon. No? Patuloy, huminto na talaga. Malapit-lapit yan. Kung Brother Francis Nicolaita. Tama yan, pero may kulang na to. Kasi lahat naman tayo may Nicolaita rin dati. Pwede pa tayo mag-PT. Kahit nga yung nagsariling diskarte, kaya kong gawin, di ko ginawa. Pwede ka magsisi eh. Ay, gising na ako. Gagawin ko na. Imbis na bypass, magpa-pass by na ako. O, sige. At nag-give up na. Yung give up, malapit ang sagot. Sumuko na. Tulad mo si Dalaga, malapit-lapit. Pero, dahil nauna si Dalaga sa hindi nagpatuloy, yung sumuko, pareho yan. Ano yung term hinahanap ko? Paano kung yung sumuko na, bumalik din? Itakwil si Kristo. May kulang na term. Tama yan. Kasi yung takwil na yan, pwede pa magsisi yung taong nagtakwil eh, di ba? Tinatamad sa word. Hindi pa nasabi yung term ko. Kasi pwedeng yung tinatamad, biglang magsipag na.
nagsisi, napalo, o ano. Tumigil. O pareho yan sa hindi nagpatuloy at sumuko. Ano kung yung tumigil biglang nagsisi rin? Umabante ulit. Okay, walang nakahula. Sabi ko na yung sagot para hindi mawala ng 500. Ito, ang sagot. Sinabi ko dati. Lahat ng turn ninyo, dudugtungan nyo lang. Habang buhay. Kasi lahat ng nagkamali may pag-asa. Pero pag hinabang buhay mo yan ang pamumusong. Hinabang buhay mo na, habang buhay ka na hindi nagpatuloy, habang buhay ka na tinamad, habang buhay ka na sumuko. Kasi pag sumuko ka, hindi ka nagpakamatay, pwede pa eh. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Magandang gabi po. Salamat, Lord, sa tapos naming tanungan at sa mga sagot na binigay ni Brother Francis, Lord. Nag-extend kami sa oras, Lord, dahil late na kami nakapag-umpit. Salamat, Lord, sa mga bawat kapatiran na nandito sa room, Lord, na nakikisali, Lord, sa tanungan. Alam ko, Lord, na itong mga tanong namin, Lord, maaaring yung iba alam na, yung iba hindi pa, naway magsilbing pagkain pa rito na aming mga kaluluwa, Lord. Dinadalangin ko, Lord, na palakasin mo kami at bukas, Lord, sa gawain namin, Lord, sa mga kanya-kanyang simbahan, Lord. I-bless mo po, Lord, yung mga pagsasalita, Lord, yung mga kakanta, Lord. At ganun din po sa broadcast bukas, Lord. Naway, Lord, gisingin mo kami ng maaga upang, Lord, makasali po kami at pag-sharing kami, Lord, kay Brother Francis, Lord, sa mga topic, Lord, bukas, Lord. Naway, gabayan mo kami bawat isa, Lord. Tulungan mo kami sa araw-araw. Sumatamin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malawak yung salitang teopanyay, pero yung glorified specific yan. Magbabago ang katawan mo. Ang katawan mo ay magiging immortal. Ang katawan mo magiging katulad ng katawan ni Kristo. Yung pag nabuhay mula sa patay, merong ilang Christian na nabubuhay ngayon, hindi makakaranas ng kamatayan. Magbabago ang katawan. Dumaan ka sa kamatayan, hindi mo lang nakita, di mo lang naranasan yung pait. Merong patay na mabubuhay, muli magiging katulad ni Kristo. Yan ay tinatawag na theophany. Sa spiritual, marami tayong nilaktawan. Sa academic, di tayo naglalaktaw. Sa physical, di tayo naglalaktaw. Bakuna, kalusugan, trabaho, ang masaklap, marami tayong laktaw. Sa spiritual, kung paano nahulog si Adan, maraming kahinaan yung tao. Dito sa spiritual offensive, marami tayong nilaktawan. Humahabol na lang tayo tulad ni Adan. Dapat bago nag-asawa lahat, naandyan na yung training, graduate na. Pero ang sabi ko nga, yung salitang theophany, hindi lang yung glorified body, yung manifestation ng Diyos, yung pagsunod mo sa pinapagawa ng Diyos, theophany yan. Pero yung nabago yung buhay mo, ginanap mo, yung pamilya mo na-train, theophany yan. Marami sigurong blessings na miss natin, maraming pagkakataon na sana nagawa natin, hindi natin nagawa. Sa spiritual, marami tayong nilaktawan. Sa academic, di tayo naglalaktaw. Sa physical, di tayo naglalaktaw. Bakuna, kalusugan, trabaho, ang masaklap, marami tayong laktaw. Sa spiritual, kung paano nahulog si Adan, maraming kahinaan yung tao. Dito sa spiritual offensive, marami tayong nilaktawan. Humahabol na lang tayo tulad ni Adan. Tumaang ka sa gurong blessings na miss natin. Maraming pagkakataon na sana nagawa natin, hindi natin nagawa. Sa spiritual, marami tayong nilaktawan. Sa academic, di tayo naglalaktaw. Sa physical, di tayo naglalaktaw. Una, kalusugan, trabaho, ang masaklap, marami tayong laktaw. Sa spiritual, kung paano nahulog si Adan, maraming kahinaan
sa spiritual offensive. Marami tayong nilaktawan, humahabol na lang tayo tulad ni Adan.